ang beloved preacher, beloved Brother Anthony Andrew Manala. Hallelujah. Palapakan mo na natin natin ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. At sa mga mahal ay nagpapakunan ng pinakamataas sa bukuli ng walang kusubag. Magdakilan ng papakan, banawa sa atin na pagkakas ng Diyos sa buhay ng mga mahal ng Jesus. Pagkakas ng paggalak. Sa ating pagkakas ng pastor. Sa mga men at sa Brother Palagyan. Hallelujah. Sa lahat po ng mga tumamaan at pinagdala sa pastor. Dito sa mga kapatid, sa lahat po ng mga beloved ng children, sa mga beloved ng family, sa lahat po ng ating mga pinapagawa sa mga ito, at ang beloved preachers sa kong pagkinig po namin, Christian, hallelujah sa lahat ng kapatiran, sa lahat ng mga viewers, hallelujah sa ating mga bisita ng pagbuhat, meron po yung lahat sa gawain ng ating napakawin ng Diyos. Palakpakan natin lahat ng kapatid ng Diyos. Dahil po mga mahal ng malagi, nagkila ko pa ng maraming Diyos, ating pinakamamahal na Jesus. Sa walang panalangin, pagluhod, pag-aayong, aming ng beloved, ng magpapastor, ng Bukana, ang beloved Mamagin, ng Isabela, ng beloved ng family, mapalat po Diyos sa mga nayo, na sa litangan po sa kapatid walang magagawa, tayo sa pumaasa, at pumabigyan ng mataga, sa pagkakilang ng ibang lahat, kami po yung napatawaran sa kanyang pagkulang pagkakabit ng pasala sa pagkagawa. Nakapagalaw ng Diyos, bilis po kami ng mga bago sa gusto ng Padre, sa paminamahal ng mga pabulan nato, patuloy mo yung mga puso, isipan, sa lahat ng aming mga kababayan, mga naabot ng iyong banal na pusada nito, mga Panginoon. At sa mga pagkakulang ng Jesus, kami sama-sama sa asal, pinapalayas, ang lahat ng ulo ng awa Diyos, Jesus, sa Kasal, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, glory to God. And also praise the Lord. Makabalik po sa inyong mga pinupuhan. Nagustuhan mga minamahal, tunay na tayo po ay narapat tayo magpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sapagkat napakabilis po ng panahon. Napakabilis ng araw, napakabilis ng oras na hindi natin mapipigilan ito. Katulad ng pag-iyo ng ating mundong pinagagawa. Sabi nga ng ating mga pastor, na ating mga nabalista sa Nobela, ang pag-iyo ng mundo ito ay kasing bilis ng bala ng baril. So, ganun po mabilis ang pag-ikot. Kaya nga kung walang Diyos sa buhay, walang kamay ng Diyos na buhay ng mahal na humahawak sa mundo ito. Mag-isa buhay, hindi kalakasan ng ganyan ng tao. Ano kaya ang magiging kalagayan ng ating bansa ito? At magiging mga tao na hindi pa nakakilala sa ating babae. Kaya nga po mga kapatid sa pagminamahal at pagkapakuhan, hallelujah, napakapalag niyo po dahil dinala ng Diyos sa inyong lugar ang gawain Jesus Mission International Ministry. Napakalamang mga tao, hindi naman bigay, hindi naman pula. Ito kayo kalakas sa sauce natin, akit yan doon kahit sa tabi siguro ng dagat. Ganyan kalakas yung ating sound, lalo ng paggabi. Ang mga tao namin yung mga pinagawa, bigin, bulat, narinig nila ang mga ginagawa natin dito. Pagpupuri sa Diyos, mga pagkatoon, yung sounding halos, kunti na ang buong luna eh. Kahit sa kasulong-sulong ng lugar, meron mga natutuwa, meron mga hindi natutuwa. Doon tayo sa natutuwa. Yung mga hindi natutuwa, sa ulan na babalik ng sounding, ang mga sounding, nag-iipita.
nakalimutan ng something, naglabasan ng mga tao, dahil akala nila ayuda. Akala nila pera ang dala. Sabi nila ng mensahe kahapon, wala kaming pera sa kapatid na ibibigay sa inyo. Pero ang ibibigay namin sa inyo ay ang pag-ibig ng ating babayan ng Diyos. Mayan dapat ang pansin ng tao. Ito ay kasabihan lang naman, huwag kayong masaktan sa iyong itawan mo sa nagrupa kwarta. O, tumawa yung mga tatay yung mga nanay. Naiintindihan nila. Huwag ko ng Tagalogin, itong ano na lang. Kasi pag Ilocano, medyo okay pakinggan. Pag Tagalog, nakalag po tayo. Amen! Ganun daw ang tao. Kaya sabi ko, ang ating nalasol, sabi ng nalasol, dito sa Daleda, magpipinda ang isang tao sa Diyos, pabayaran niya ng 1,000,000 para lamang maligtas ang kaluluwa ng tao. Pero ang church na ito mga minamahal ay hindi po ganun kayaman. Ilang taon na nandito ngayon na nagpapatuloy ng first day sa Church Crusade po natin. May mga paguhan gaya sa pagkakang tao ng ating konservahan, talagang totoo. Ngayon ko, pag-piw ang chosen. Maraming na tao sa pagkakang ang pinipili. Kaya nga sabi ng mga kasama natin na bigay ng paanaya. Ang importante, nagkapalan natin ang ating gampanin, nakapagbahagi tayo ng salita ng Diyos. Nakapagpula tayo ng salita ng Diyos sa puso-isipan ng mga tao dito sa buong luna. Amen! Baka magtaka kayo. Tayo ay nasa harapan ng Espiritu Santo. Baka may nagsabi sa inyo, sa inyo man karon, at ang nagpatotoo, wala na tayo pag umaroon tayo. Kahit patay ikaw ay buhayin. Baka sabihin nyo naman, maging philosopher sa ngayon, patay mga patay sa Espiritu Santo, buhayin nyo. Ang lang itsura, ang kalagayan. Yung mga pinupulay ng Diyos, yung mga binibigay ng pag-asa ng Diyos, may layunin para magpatuloy. Kaya mga tao, buhay nga. Buhay nga, sinitan pa yung tinubog. Ngayon, pinitawag ko sa itisama ni Apo Diyos sa harapan ng Diyos para nga sila ay buhay. Buhay naman sa kasalanan. Buhay sa paggawa ng buhay mga sanlibutan. Sa harapan ng Diyos sila ay patay. Ayan ang katotohanan. Kaya nga, importante ang pinansyal, importante ang pera para sa tao. Hindi masama maging ayaman, may karunungan, hindi masama maging kilala ka sa inyong lugar. Sino nga ba kilala sa ating mga lugar minsan? Mga politikong tao. Amen! Mga politikong tao kilala sa ating lugar. Kaya minsan yung pag-asa ng tao sa Diyos, inaagaw na ng kanyang kapwa-tao. Ibig sa umaasa sa Diyos, umaasa sa tao at tao. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos, hindi makakilos. Ngunit salamat, meron gawa yung Jesus Miracle International Ministry. Sabi nga ng walang sultan sa Jeremiah chapter 20, verse 13, ang sabi ng Biblia, meron mga anak ng Diyos na magpupuri sa Diyos, magpapasalamat sa Diyos. Hallelujah, magpapahali ng kapulian ng Diyos, magpapatotoo, magpapahayag na meron totoong Diyos na buhay. At habang kami ay nagpapahayag ng kapulian ng ating dakilang Diyos, ang Diyos naman ay naglalapit na mga kaluluwa sa kanyang tunay na palalaway. Pagpapalan natin ang ating dakilang Diyos. Tuhan, hallelujah! Sabi ng Biblia, sing unto the Lord, praise ye the Lord, for He has delivered the soul of the poor from the hand of evildoers. Kanya nakakapsabi ng kurmaan na kasampulan ng tao. Saan lahat ang nagwarta? Saan lahat ang timakan? Ibig po ba? Ito ba sa presyo? Yung mga natin mga kababayan. Kaya kung mga sabi na may mga teka, mga tao, may mga matang mga tao, nakikita nila tayo kasi.
maging sa mga syudad, maging sa mga bayan, mga probinsya, ay ubos na pagpapalay ang ating mabait na Diyos sa buhay. Kaya palangin natin ang ating Panginoon Diyos sa pagkakailangan niligtas ang kaluluwa at kapagkailangan mula sa kamay ng mga manggagawa ng kasamaan. Evildoers, yung mga manggagawa ng kasamaan, number one, ang demonyo si Satanas. Tinagpanya ang mata ng tao, tinagpanya ang mata ng tao, kahit narinig nila, kahit nakikita nila. Naalala ko, hindi pa ganito ang hoverboard na ito. Dito pa lang tayo. Dito sa lang tayo. Maliit lang. Hindi na ito dahil ang itinuloy nila malaking hoverboard na. Natapos sa ating usada ng mga panahon na yan, ang sabi ng isang dumaan. Dahil kita na ng mga gamit, ang sabi niya ay salamat, awan na hindi naririnig. Wala na tayong maingay. Pero pag basketball tournament, ay napakaingay dito. Ayan na, kanina pa natin, nag-champion ang Barangay Magallanes. Congratulations sa ating Barangay Kapitan. Palakpakan natin ang ating babay sa Diyos. Kaya, napakalaking ang pag-ibig namin sa Diyos. So, hindi namin, kung baka yung mga napapalitan namin na sinasabi sa atin, sa ating nalagawain, ito raw ay ibang nilin na naman, maingay, pwede naman daw, mapalikod ka na, himo, sa ano nga, huwag ka na daw mag-ingay ba? Dahil sa kanila ay, kung baka yung masakit ang patay na, sabi niya naman yung mga pastor ko sa Dela, sumigaw ang pangalan ng Hallelujah, praise the Lord eh. Amen! Dahil ang nabibigay, si Satanas lang. Kaya yung mga nabibigay, sabi sa kayo, dahil ang kapangyarihan ng kaaway ay mas malakas sa inyo. Kaya sa mga natutuwa, sa inyo yung aming ginagawa, na kami nagpupuhay sa Diyos. Hallelujah! At di ba natutuwa, sabi mga nila, salamat sa Diyos. Hallelujah! Dito sa lugar na ito ng Magallanes na pinili po ninyo ng usadaan para makakailan kami sa salita ng Diyos. Mabusan namin po sa isipan, mag-aaral namin ang mga itatawag ng Diyos. So, hindi sa akin. Kaya sa akin, praise the Lord. Eh, wala naman po tayo dito na kung ang Diyos dito hindi totoo. O, sa aming mga kababayan dito ngayon, yung isang ating baguhan, galing pa ng Bagdad. Noong first day sinundo, ating nilalag brother, ano pa alam mo na tayo? Bernard. Ayan! First day, nandito siya. Second day, nandito po kayo? Wala. Dahil nakasin ng away. Hindi namin nasundo. Kaya election na niyo ang palingkod. Dahil nasabi mo ng mga lampos daw ay nagalit. Sa edad din natin na ganyan, kailangan mo magpapaalam sa mga anak. Dapat ang mga anak ang magpaalam sa magulang. Siyempre, di mawawala sa tao yung pag-aalala. Kaya ayun lang, nag-alala kasi. Si tatay may pupunta na mga iba. May asawa na po kayo, di ba tayo? May mga anak na rin po kayo. O, di ba? Kaya ang pinunta niya, dito. Ano ba ito? Gawain ng Diyos na buhay. First thing na ano siya? Anong wala ng Diyos? Pinagaling siya ng mga po. God will heal. At alam po ay, bago yung first day ko siya natin, nag-autis mo na po siya. Mga minamahal, Lunes ata o Martes. Nag-autis mo na agad siya. Pag umisabay, tuwag-tuwa siya, sabi niya, sasama ako sa inyo. Palakpakan natin ang ating mga ito. Ako nagkaroon ako, kaya sabi ko, imbis na sundin namin ng second day, dahil nagkaroon ka ng mga kaganapan na hindi naman natin nasahan. Kaya sabi ko, pinamagaan, 30 kusik na natin, sabi ko sa ating kasamahan, tayo puntahan mo din. Aba, nahihin po yung mga anak. Nahihin po ang mga anak. Sabi na natin lahat, mga kapatid, bakit hindi nyo ko sinundo kahapon? Hintay ako ng hintay, nakasukanak pa yun yun. Nakatidusak pa yun yun. Kaya pagkatapos sa ating mga araw ng usada dito, ay napakalapit ng bahay sa bahay sa Bangga. Sabi ng mga kapatiran na ating bahay na,
pasado ng impyerno. Hindi mo na mapapakinantahan. Ngunit malinod ka sa ating kamay na Diyos. Pagreto mo, gawat mo sa iyong katawan, buong puso mong isip, maglingkod sa Diyos. Sabi ng presya dito nga sa lupa, ay pakikinabangan mo ang sapat ng katawan, ang kasalangin sa piling ng Diyos. Nagkasama ng praise, Lord. Kaya nga mga minamahal, parang kulang pa sa atin ang 5 araw. Nawalawahan natin ang ating mga patira dahil malalayo ang lugar, pero ilang taon na po natin ginagawa ito? Hindi na ba tayo nasanay? Sabi nga, immune na eh. Sayang na sila ng kapatira sa gawin yun. Amen! Kahit pinagati, abang praise the Lord, tuwang-tuwa, umuwi sa bahay. Nakakagawa, nakakita na nila na, himala ng Diyos sa ating buhay. Ay tinatangin sa ating milyon, sa katilang misyon, ang mga ikalalayan. Sabi ng isang mga karal, kahit kami tayo sa ating alamusada, ang importante, nalugod ang Diyos, napasaya natin ang Diyos. Napasaya ng praise Lord. Kaya may mga baguan na sira tuwa-tuwa eh. Sinundulan, hinatid na, napakain ka dito, may take out pa. Saan ka ba? Di ka naman maglingkod sa Diyos? Eh, nasa kalang kayo na pinagin ng Diyos. Kaya nagkakaroon kayo na mag-inig sa Diyos. At patuloy tayo ng mga ursada. Hanin niya magpapagin tayo sa salita ng Diyos. Yung mga pinag-support, patuloy natin gagawin ka sa gawain ng Diyos para marami pang mga kaluluwa ang mga kailangan sa ating mga kayo. Paglapan natin ang ating mga Panginoon. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sisingilin ng Diyos yung mga hindi nagbahagi ng salita ng Diyos. Ang dugo ng mga tao na hindi natin winasbigay na sila maglingkod sa Diyos, sila ay sisingilin ng Diyos sa ating mga kamay. Ngunit sa bahay kung tayo kikilos, mag-ahit sa salita ng Diyos na walang kapaguran, bagamat nababago ng ating pisikal na pangangatawan. Hallelujah! Pero sabi nila, ang importante, magampanan natin mangarap natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Pagpanan natin ang ating mga Panginoon. Iniligtasin natin ang mga kaluluwa na maglilingkod sa ating mabait na Diyos. At bakit natin kailangan magpahagi ng salita ng Diyos? Dahil sabi ng Biblia, dating araw, tundan iti panahon. Binubol na itang tao itin at pay-pay sumasasaw niya sa Diyos. Hanapin ang mga tao sa salita ng Diyos, pero wala na. Kahit saan sila pumunta, silangan, kadulan, tibo, ginawa, kapundungan, kapatagan, talindagan, iba yung dagat kahit saan nila hanapin ang salita ng Diyos. Hindi na nila masusumbungan dating ang kagutuman at kakuhan sa salita ng ating mabait na Diyos. Basahin natin ang kasunod na talata, Ezekiel chapter 3, verses 18 up to 19. Amos chapter 8, verse 11. Praise the Lord. Sound natin. Praise the Lord. Amen. Amen. Pinipursurot ito sa sulat ng Ezekiel, kapitulo 3, verso 12, hanggang 19 sinasabi. Pagkaan sinabi, sama-sama, ikaw ay walang pagsanang mamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagkasalita ka mga upang hikayatin ang masamang na sa kanyang masamang laban, upang igdaas ang kanyang buhay. Ang galing masamang tao ay mamatay sa kanyang masamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking siya sa ating siyang kamay. Disasabi ng Mayo kung yung pagpaunahan ang masama at siya hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang laban, siya ay mamatay sa kanyang kasamaan, ngunit inyong ligtas ang inyong kaluluwa. Praise the Lord! Praise the Lord! Kaya sabi ko kanina, itong ating ingay na ginagawa ito, hindi itong ingay na pansalibutan. Kung dito sinisigaw ka ng alam niya, praise the Lord! Nasa araw, kumuli ka ng Diyos! Sabi nila, sa kanang sa langit, hanggang sabi ng mga awitin, natin na mapagdaan, sabi nila, praise the Lord! Sa kasalang na ating gagawin doon ay wala kang pagpupuri, magpapasalamat sa Diyos! Kaya gawin natin magpuri mo malabang sa ating mabalik na Diyos! Kaya ba sa praise the Lord!
Ayan ang sinasabi ng Biblia. Pagkaan sinabi sa masama, ikaw ay malapagsalang mamamatay. Ang kasalanan ay magbabayad ng kamatayan. Ang kabersonal ay kamatayan. Ang kasalanan ay magbubuhay ng karamdaman. Pag hindi mo man yung karamdaman mo, mamamatay ka ng mga kasalanan. Mamamatay ka na walang tagapagligtas, walang pag-ibig ng Diyos, walang Espiritu ng Diyos. Saan ang pagsak mo? Saan ang punta mo? Sa apoy ng impyerno. Ayan ang katotohanan. Ikaw ay nagpasalang mamamatay at hindi mo pinagpaulaan siya o nagsasalita ka man upang yayakin ang masama mula sa kanyang masamang lakad. Ayan. Yung mga anak alam ang salita ng Diyos na hindi nagbabahagi sa salita ng Diyos, sabi ng Biblia. Hallelujah. Upang iligtas ang kanyang buhay, ang ngayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasabi sa iyong kamay. Everybody praise the Lord! Sabi ng ating mga pastor, dito sa every services, Wednesday, Friday, Sunday, attend always. Always attend. Magdala ka ng kaluluwa sa gawain ng Diyos. Bakit? Napakalaga na ikaw ay mga panglangay, mga paglaban ng kaluluwa sa ating mabayad ng Diyos. Sabi ng Biblia, isang kasalanan na malapit at nagpapalingkaw sa Diyos, di po rin mo ang kasalanan na natutuwa. Higit sa lahat ng ating mabayad ng Diyos sa buhay. Pagpapalan natin na ating mabayad ng Diyos. Dinimay kung yung pagpawalaan ang masama, bakit nga mo na yung mga tao na gusto nito pamilyo sa Diyos, delikado ka lang mahilatan. Sabi nito, at siya hindi gumiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang laban, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit iyong iligtas ang iyong kaluluwa. Palagpagan natin ang ating pagpapalit ng Diyos. Everybody praise the Lord! Kaya ang pag-ibig ng Diyos na mahal, ang Diyos natin nakilala dito, halamin ay hindi po marapot na Diyos. Siya po ay mapagbigay ng Diyos, siya po ay mapamahal na Diyos. Hallelujah! Isipin po ninyo mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Kung sa ibang tao, ito ay panaaksaya ng panahon, panaaksaya ng oras, ito ay nandito ng ibang araw sa araw bukas, lastigan po natin. Kung sa ibang mga tao, nag-aaksaya tayo ng oras, hindi nila alam. Sila ang nag-aaksaya ng kanilang panahon, bakit po? Sila ay nagtitipalikan, hindi nila pinagsing. Hallelujah! Ang halaga ng kanilang kaligtasan. Naglagay pa nga tayo ng mga streamers para sila ay makadalo. Naglagay pa nga, hallelujah, ng witness para sila ay makadalo talaga sa ating matalangaway. Ngunit sa dyan, hallelujah, ang demonyo sa Satanas ay nakapangyarihan sa mga tao na hindi nagbigay halaga sa kanilang kaligtasan. Ngunit sa bayan, sa inyo po na nandito ngayon, sa gawain ng ating mabalik ng Diyos sa apat na araw na kayo ay nandito. Ano naman naramdaman, pinagpala yung lubos ng ating mabalik na Diyos. Walang pangalan ng ating mahal Panginoon. O yung mga baguhan, nagtiba pa raw mga tatan, ipalapag naman yung kamay. Mga baguhan. Ayan, mga baguhan. O, libre dito sa tatan. Huwag mo lang palapag yung kamay. Ituloy mo lang pag-inom ng Diyos. Amen! Kasi praise the Lord! O, kaya pag natapos itong ating pinag-araw sa dito, tuloy-tuloy po kayo naman sa ating mabait na Diyos. Palagpagan natin ang ating mga Panginoon. Kaya naman sa praise the Lord! Sabi nga ng Biblia, hallelujah, dating araw, ay ating mga kabayan, mga timbahan, hahanapin na salita ng Diyos, pero wala na. Tayo, nasumpuan na natin ng Diyos, nagpahalaga tayo. Yung pinakinggan natin, ang pakinggan natin, yung narinig natin, nakita natin, ang mga wala ng Diyos, pahalagaan po natin yan, palagpagan natin ang ating mga Panginoon. Kaya naman sa praise Lord. Sabi ng Amos 8:11, basahin po natin. At sabi ng Biblia, napakalaga na kilalanin ng taong Diyos at talimahin ang kanyang mga salita. Sa pagkaman tayo ng tao, the obedience of God. Galit ang Diyos dati sa mga tao. Kung ang mga tao ay hindi maglingkod sa ating mabait na Diyos. Diyos sa ating Biblia, halos na kailangan ang libre. Bakit talaga may bahagi natin ang libre sa mga tao. Kung sila ay maniwala, sila ay papapalay, sila ay maglingkod sa Diyos. Sila ay papapalay, sabi ng Biblia, ang atubi. Inibitahan ng Diyos ang mga tao na lumapit sa Kanya. Yung magpapawala, ang karamdaman ay gagaling ang buhay ng papago. Masa problema, pagpapalay lubos ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. Sa aklat ng Amos, Kapitulo 8, versikulo
Sabi, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay o kauawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Amen. Ayan. O, ang tao ba ay nagtatrabaho tao? Para kumita ng salapi, para matususan ang kanyang pangangailangan, ay provide ang pangangailangan. Sabi nga, sa panahon ngayon, yung kinikita ng tao ay maliit. Dito pala sa bansang Pilipinas, maliit ang kinikita, kaya nga meron tayo mga tinatawag ng mga OFW workers, OFW. Ha? Na sila po ay nagibang bansa pa. Dahil doon, baka sakali, maging malaki ang kita para matususan ang pangangailangan ng buong pamilya. So ang tao, ang kanyang katawan ay ginagamit niya sa pagtatrabaho. Minsan, sakripisyo talaga. Di ba ang kumita kahit ibang nang kumain? Amen! Amen! Hindi na nanganganiyan, hindi na gumahal, hindi na nanganganiyan. Hindi na nagagabihan, nag-overtime sa trabaho. Ganyan ang sakripisyo ng mga tao. O, kung para sa pangangailangan ng pamilya ay kaya gawin, dapat dahil sa lahat, maging first priority natin ang ating mabait na Diyos, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa, yung trabaho natin, kaya ba sa preso? Kaya nga sabi ko, doon sa lahat sa ating beloved brother ating pagbuhay, kung itinuloy yung pagbawas sa ating labas na dumalo dito, sa tingin niyo po minamahal, anong pakinabang? Makita ba lang ng tatay na Lord of God, nakakalangat na ng maayos, kahit medyo konti-konti paglakat, pero tuwa-tuwa siya. Bakit po minamahal? Ang naramdaman niya dito ay totoong pag-ibig ng ating mabait na Diyos. And the passion, praise the Lord! Kaya ako mismo na konsensya. Nung sinabi niya, bakit hindi mo ako sinutubahaw? Nakaprepare na ako eh. Nakatiis na ako eh. Oh, ganun sana lang ang mindset ba na mga paguhan. Kaya sa araw bukas, huling araw natin ba naman usada? Ang mga minamahal na mga kapatiran, sikapin niyo na mahal. Magpagpahal pa ng salita ng ating mabait na Diyos. Sabi natin mga pastor, isang kaluluwa ang lumapit sa ating mabait na Diyos. Libo-libo kami nag-aawit na sa langit. Higit sa lahat ang ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. And pastor, praise the Lord. Ang dating kauhan, kagutuman sa salita ng Diyos. How to survive? Makasurvive pa kaya ang tao? Kung dito sa lupa, nakakasurvive ang tao sa napakatahan ng bilihin ng mga bilihin ngayon. Hanap po siya na survive pa ang mga tao. And ang tinutukoy dito is spiritual po mga kapatid ko. Magkakaroon ng kauhan, kagutuman sa salita ng ating mabait na Diyos. Kaya nakakatakot eh. Kaya hindi ko mga tao, sabi ko kanina, maraming natumba, maraming nainis, maraming nagagalit. Pero ang prayer natin, sabi natin mga pastor, mahal pa Jesus, pagkalabalik ang ligtas ka ng akalwa at sinita namin ng ating mabait na Diyos. Itong anak ko nila pinagagawain ang Jesus Miracle sa International Ministry. Tayo na lang dito, makatawa ng Diyos sumayo, magparangin sa lahat ng Diyos, ang maniwala sa sasalataya. Sila ay maniligtas at isa lahat, maging sila po, sila pagkalihan ng Diyos sa pangmana ng buhay na wala ng palapagan natin ang ating Panginoon Diyos. Everybody praise the Lord! Ang bilis naman ang oras na ngayon. Matatapos na naman tayo sa preaching. Matatapos na naman tayo sa ika-apat na ating araw na ating mga usada. Ano naramdaman natin? Ano pangaramdam natin? Ano piling natin? Hindi mo ba tayo dapat ay maging masaya? Palapagan natin ang ating mabait na Diyos. Nakasabi ng praise the Lord! Tuwa-tuwa tayo bakit po minamahal? Nandito ka sa gawain ng Diyos. Maramdaman mo presensya ng Diyos. Ang halaga ng presensya ng ating mabait na Diyos. Hallelujah! Ay nandito sa anak tuloy na ba na gawain? Pag napustos ka, pag naramdaman mo presensya ng ating mga Panginoon, hindi mo sa tinamdaman, hindi mo sa sarili ang karamdaman mo. Ay pangalan ng ating mabait na Diyos. Yung mga matira sa ating evident, hati na sa ating extreme na lulod sila. Ipinapato nila ng kamay sa kanilang gadget, sa kanilang cellphone, sa kanilang laptop ng gamit. At imalan ang ating mabait na Diyos. Hallelujah! During mas hilig tayo ng mahal. Sila
Espiritu Santo ng Diyos tayo nilalaman sa kapagmana ng buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Buong lakas, buong puso, buong isip ng kalwa. Pumalapak tayo sa Diyos. Grabe ka ng mga bukas, binaban ng Panginoon, pakatalo yung bata. Yung bata, sa Bangladesh, malapit lang din sa nagsabaran. Yung bata, mahina, may sakit. Yung kanyang nanay o lola, ating napuntahan, layuan, lungkot na lungkot, malungkot. Ang kanyang pag-iyak ay talagang makikita. Pero habang siya ay sinisira sa salita ng Diyos, nung una nandun na kami sa labas hanggang sa hindi namin sa matakalain yung kanyang anak-anak o apo, anak ba niya? Anak niya maliit na bata, siguro mga 3 years old or 4 years old, nagkaroon kayo sakit, may karamdaman, nanghihina. Nandun kami sa labas hanggang sa pinapasok ng sa loob ng kanilang bahay. Alam nyo mga minamahal, habang nagpuri, totoo talaga, bago ipagpuri may sakit, magpuri na muna. Sabi nga magpuri, more blessing, amen! Hindi nga pala natin mga samahan. Sabi ko, kasama natin ng Diyos. Imalala nga natin yung nagpuri. Ano ba yung kinanta natin nun? In the name of Jesus. So, ano yung po yung pinanta natin? Tumata tayo. Honor ka ng presensya ng Diyos. Yung galing ng bata, nung ating tingnan, umiiyak. Hinipo ng ating mabait ng Diyos sa buhay. Praise the Lord! Alam niyo mga himala ng ating mabait ng Diyos, niles na. Ipinatong kamay sabay-sabay kayo kasi yung private siya dito Sa gawain ng Diyos, pero pagpato ng kamay, ang may sakit ay gumagaling. Palampakan natin ng Diyos. Kaya, ang Galileans, himala naman ang Panginoon, umiyak yung kanyang nanay, tapos yung bata, glory to God, pinagpawisan, ibig sabihin, pinag-inawar na ang ating kamay ng Diyos. Palampakan natin ang ating mga Panginoon. Pero mga sa Praise the Lord! Kaya mamaya, pag-uwi natin, daanan mo nito, para bukas, kasi nangako sila Nangako sila, maging kayo po ng mga baguhan, pag-nangako kayo sa Diyos, maging kayo ng i-apos na, dumanong na ito, alaming video. Kapag kayo ay nangako na tatulog dito, nangako kayo sa araw, tatulog dito, dumanong talaga kayo. Bakit po? Dahil kung hindi nyo ginawa yan, hindi kayo dumalong. Yung isang maramdaman ninyo, baka matagtagan pa yan. Tusok away. Kaya bukas, pag hindi nakadalo, huwag naman sana, pakatulo sana. Para yung nanay, mga tinabi, tagahayin mo. Tapos ka naman ng pastor. Mag-isa ka kapatiran. Mga pinamahal, lagi natin tandaan kasama natin ang Diyos. Palapakan natin ang ating mga Panginoon. And God praise Lord. Hallelujah, hallelujah. Sabi ng Biblia, pahalagaan natin ang Diyos. Mga ulit talata, 2 Thessalonians chapter 1 verses 8 and 9. Sabi ng Biblia, nakakatakot ang kahiratan ng mga tao na hindi magiging sa Diyos. Hallelujah. May kadwa, surat ni Pablo, panakikita dyan sa Thessalonica, Kapitulo 1, versikulo 8, 9. Apansan na, nagiti saan amangan ko, iti Diyos, kendi ang tulog, iti Ebanghelyo ni Amang tayo Jesus. Isuda, maglusadan to, iti agdanayon, apan nakapukaw, ang ay sinada, iti sakwanan ti Apo, kendi dayan, iti panakain. Ayan, no? Sabi ng Biblia, ang Panginoong Diyos ay magiganti sa hindi nagsisilala sa Kanya, sa hindi nagsisalima sa Kanyang Ebanghelyo, sa natatanggap ng kaparusahan. Delikado! Ayun yung mga tao na ang sinasabi, kung sa sila pinanan, kung sa sila namulat, doon sa sila mamamatay. Oo! Mamamatay kayo ng mga kasalanan! Mamamatay kayo na mahirap o mayaman sa limutan ito! Kapag kayo ay nasa impyerno na, huli na ang kahit kayo ay magsisi, wala nang kaligtasan. Halos sabi pa nga ng Biblia,
kung ang tao ay hindi ka na maniwala sa Diyos, wala ka lang mga pakinabangan, kahit kung patay sa patay, ay magbangon sa malibingan, magbangon sa lutang mga patay. Kung ang tao ay natira sa ilang puso isipan, hindi siya maniwala, hindi siya naligtas, pero tayo sa ganas sa Diyos, hallelujah, hindi nailaman ang Diyos sa atin, nandito tayo ngayon, hindi po ng Diyos, ang ating mga puso isipan, at nandito tayo, pinagpalubos sa ating mga Panginoon, na nagtaman natin ang presensya ng Diyos, ang mga paguman mula sa kanilang mga bahay ay umiiyak dahil sa tuwa, hindi dahil sa nararamdaman ng karamdaman. Nandiyan ba si nanay? Kung sinigil natin kanina? Pag tumatay sa bahay, tuwa-tuwa. Nandiyan ka po? Ayan, tumayo kayo namin. Ayan, kasama yung kanyang apo. Kaso bukas, hindi makabalik. Pupunta daw sa Pangasinan. Sayang na, last day natin bukas. Ha? Ayan, kasama yung kanyang tatlong apo. Tuwa-tuwa si nanay, palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody surprise the Lord. No? Iba-iba kasi ang namin mga minamahal eh. Kung bang ibig ko sabihin, mga duty. Meron sa sounding, meron dito sa ating stage, meron sa espiritual, meron sa media, meron mga nagkabit ng streamers, meron sa sundo, meron sa sounding, meron mga tagaluto, palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Meron sa mga Lord! At kayong mga kapatiran, kung wala kayo, sinong aming matulong? Unang tingin sa lahat, nandiyan ang Diyos, hindi tayo pinabayaan. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Meron sa mga Lord! Kaya sa ating pagkakaisa, hallelujah, nakakatawa nga eh. Bakit ito mga minahal? Lumilang usapa tayo! Iyak ako lang iyak! Bakit? Ang hirap magkakaya ng laliwa. Hirap ka iyak? Hindi madali talaga. Eh kung hindi tayo kilos, kaya nga ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Pag meron tayo kasama galing sa ibang station, na utusan natin bilang ng children, na tayo ay supportan tulungan dito. Kahit sila galing sa ibang lugar, hallelujah, praise God. Salamat sa ating mga Panginoon, talagang sana po may mahal. Lahat tayo, magkaroon pa ng intimacy, ng kasabihan. Hindi kayo yung mga bisita natin ng mga kapatiran. Tayo bisita tayo dito. Magkaroon tayo ng kasabihan, mga Panginoon, gamitin mo ako. Makikas ng kaluluwa, gamitin mo ako, mga Panginoon. Ay maniwala sa akin, hindi sila maniwala. Ang importante, ang ginagamit ko, magpahagi ng salita ng buhay. Dahil sabi ng Biblia, sa nakakala ng pagawa ng mabuti, at ito'y hindi ginawa, at ito'y kasalanan sa Kanya. Pero tayo ang ginagawa natin ito, hindi ito masama, hindi ito kasalanan, ito ay mabuti. Sa paningin ng ating mabait na Diyos, tayo ay pagkaisa, at pagkaisa natin ang ating mga Panginoon. Kaya mga si Kristo, last 2 verses. Matthew chapter 10 verse 8, Matthew chapter 11 verse 28. Ano mga tagal ng Biblia ay ibahagi ninyo? Ito sa Quran na Matthew kapitulo 10 sa verso 8 kung sinasabi, magpagaling kayo ng mga may sakit, magpang kayo ng mga patay, magbilis kayo ng mga kito, magpalabas kayo ng mga demonyo, ilanggan ninyo ang bayad at ibigay ninyo walang bayad. Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Ano mas parang susaw na tagang kalabasa? Amen! Paano naman ng mic niya? Pinapala tayo. Oh, God bless. Praise the Lord! Oh, mas parang sa house. Praise the Lord! Ito, mas parang sa mo ito. Okay lang. Palakpakan natin ang ating mga kaibigan Diyos. Sa ating sound control. Palakpakan natin ang ating mga kaibigan. Amen! E dati yung meron kami, kami mismo. Sa kusada, pag-alit sa sounding, magkaroon ka ng gamit. Kami lang. E ngayon, salamat sa Diyos. Salamat po! Ang mga sa ating pinamit ng mga tikaya ng mga children. Nagkatala po kayo ng aming mga kasama-salungan na ito. Para magpuluto ng mga isa. Hanggang sa kaya ng mga ng Diyos. Dito sa tulong niyo, palagpagan natin ang ating mga Panginoon. Kaya
may nagpapakain, may nagpapamerienda. Hindi nawawala ng kapuluhan yung ginagawa para sa gawain ng ating mabait na Diyos. At pagpapalay kayo ng Diyos, siksigiling maapaw na pagpapala. Talapakan natin ang ating mga Panginoon sa mga kabuhay. Last na lang, pag-uwi niyo mamaya, anyayahan niyo yung mga anak niyo. Yung mga apo niyo, sabihin niyo, last day of the garden, sumulot yung kanya. Ayan, mga tatay, mga nanay. Iwala lang ang itisasama niya ang Diyos. Amen! Ibaanin siya ng ako, sabihin niyo, nagkakawala natin ang Diyos, nandito pala, sa Jesus nila, sa General Ministry, hindi siya Liberto, hindi siya Diyos yan, siya ay Diyos! Na nagmamahal sa ating para pangalatin ng ating mabait na Diyos. Kaya pasok praise the Lord. Kang ating magsitakay sa ating mabait na Diyos. Sabi ng Biblia, kayo na mapapagalan at natubigyan ng Diyos. At kayo'y papagpapay ng Diyos. Hallelujah. Napakapalad nyo ang ating mga minamahal na kapatid. Ang tawag din ay rest in Jesus. Hindi rest in peace. Diyan sa Kapusanto, sa sementeryo na may diyan, rest in peace. RIP. Kailan ba nagkaroon ng ano sa Tagalog yung peace? Kapayapaan. Sa Ilocano? Nagkata. Oh. Sa Ilocano ba kapayapaan ba namatay yung tao ng kasalanan? Tao masama? Ang sabi ng Roma sa Espiritu sa kanyang kasalanan ay kamatayan. Katapatalog ng Diyos kay Kristus. Kay Kristus ay buhay na walang yan. Hebrew 9:27, nakatakta sa tao na yung bisa para tapos siya ng bumbong. Bukman ka ng Diyos sa iyo ang masama o mabuti. Hindi maglingkod ka lang sa Diyos. Hindi ka nagmasapin, hindi ka umalit. Hindi rin yun ang aming dala. Kundi ito ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dito, matututunan ng ibigin ng Diyos. Matututunan sa pay ng Diyos. Hallelujah! Sa kanya ng Biblia, iibigin mo ang Diyos sa puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong buhay mo. Ibigin mo sa Diyos para pagalatin ang ating mga Panginoon. Kaya pa sa praise the Lord. Kung paano tayo pinigtas sa ating mabait na Diyos, Espiritu Santo pa kaya ng Diyos. Hindi tayo pinigay sa ating kaya namin ng Diyos sa ating yan. Kaya ito ang ating sakripisyo na ginagawa ng Panginoon sa nasabi na walang sakripisyo, walang pagod sa sayang. At ito ay ginagawa mo sa ating mabait na Diyos. Para pagalatin ang ating mga Panginoon. Kaya sa malapag, yung ginagapagod, malapag ng mga puhuli, malapag ng salamat. Sige tayo, hallelujah! Hallelujah, praise Lord! Hallelujah, praise Lord! Para magandang natin ang pag-ibig ng ating mga Panginoon. Para pagalatin ang Diyos. Tumingin ang ating mga Panginoon. Tumingin tayo. Ang pasalamatan natin ang Diyos. Sa mga pagkuhan na dito, natong kayo ng pagdalangin pag-ayos na ating malabas. Ating bilangan na natong kayo ng pag-ibig. Nag-instrument ng Diyos sa kanyang lahat ng problema. Kaya kung bakit kayo nandito. Ako'y naniniwala. Hindi kayo pagkakalitan kayo ng mga masa buhay. Patutuwa pa sila. Bakit? Dahil pinagpala kayo ng ating mga Panginoon. Habang tayo mga Diyos. Yes, Lord.
Yung praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lagi na namin na ako, lagi na namin sa lahat po ng aming laman ng Pilipinas. Kaso mga magmatulang na namin. Hindi mo natatapos yung ating banal na usapan dito ng ating Pilipinas. Ngayon po kami tayo na sunod na pag-aasipas ng Quran. Sa dalating ko ng Marso 28, 2020, tatlong araw naman po, yun po sa ating bahay sa Quran, sa barangay Pagtipang Kotang Daluna. Ito po magiging Lunes, Martes, Merkules, at Huwebes. Yan naman po yung pagsasamping ng naman para sa ating mga kabayan kung mga po sa Pagtipang at Pagtipang. Kung saan po tayo makakaabot, para masasabi sa amin ng 4 na araw naman, Lunes, Martes, Merkules, at Huwebes. Tandaan po natin yung barangay po na 28, 29, and 30. Na nandun naman po tayo sa ating bahay sambahan sa barangay Magdulong o Mandaluyong. Kaya kayo po ng mga narito ng mga naligtas sa ating kumbaga na kusahan ng araw bukas. Kayo niyakin at susunodin pa rin. At yung kalooban na naman na Panginoon, hindi pa natatapos. Kaya sabi ko na ating dalang kapitana, Aracena Pilano, hindi na po tayo ng lugar dito. Lubi naman kayo dito mismo. Sa aming barangay na barangay sa Pagkakot. Ang barangay po tayo ng gawain. Kaya hindi pa yung take up na sa aming probinsya. Para sa kanya hindi pang gagaling. Kaso po, pero sila mga meeting. Mga opisyalis ng barangay dito po sa lugar natin sa lugar. Ang mga kapitan, matabi namin yung mga agawad natin, nandun sila, hindi natin kasama ngayon. Pero siya pinakausap ko na kagabi. At binigyan din tayo ng lugar na pwede natin pagtayuan ang ating bahay sa mahal. Kaya salamat sa ating mga kaibigan. Siyempre, please, para sa ating mga kaibigan dito sa Lina, sa barangay Magallanes. Maaring ang ating schedule na pag-aaralan ng mga kung ano yung schedule ng ating gawain. At pagkatapos ko yung ating usapan ng buwan ng Marso. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng mga narito, hindi na po namin kayo iiwanan. Hindi na po namin kayo mapabayaan. Sama-sama na tayo mag-ibig sa Diyos dito hanggang sa langit. Hallelujah! Praise the Lord! Mga kasama niyo po kami. At yung mga patihan sa Bangal, sa Balawan, sa Papunotan, sama-sama na tayo naglingin po sa ating mga Panginoon. Kaya sa lahat ng ating mga minaman ng mga viewers, sa lahat ng mga nandyan, at sa ating kapaligiran, ang Diyos mismo ang tumatawag sa atin. Huwag natin paghindihan ng Diyos. Itong ating ngayon na buhay ay mayroong tuldok. Yan sabi ng Biblia, nakatakda sa tao ang matay ng isang pagkatapos ay paghukom. Hukuman ng tao sa kanyang mga masama at mabuti na ginawa. Ngayon kapag ikaw ay hindi naglilingkod sa Diyos, wala ang pag-asang gumawa ng mabuti. Yan sabi ng Biblia, lahat tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Kaya wala tayong pag-asang gagawa ng mabuti. Ngunit kapag ang Diyos ay nasa iyo na, magsisimula na makakagawa ka ng mabuti. Dahil anak ka na ng Diyos sa kapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito mo ilagay mo sa inyong kayo sa Pama. Sabi ng Roma 1:16, Gospel is the power of God unto salvation, to save people from hell. Iniligtas ang malakayo ng tao sa impyerno. Gospel, salita ng Diyos ang ating pinapangaral dito. Pinangaral ng ating mga pastor, Evangelist Willie Estrada Almeda, Ebanghelyo ng Diyos. 50 taon na
Nag-celebrate na tayo ng ating Golden Jubilee. Hindi na po matatapos yan. Yan ang ating mga pagsulat ng beloved Mama Lirena sa piling na ng Diyos. At nandyan po ngayon mga beloved Ameda children. Kasama ang mga beloved husband, mga beloved ministers, ang mga apo at mga great-grandchildren na ating parents in the Lord. Lumapit lalo ang nag-aasikaso ng ating mga gawain. Kaya hinihintay natin ang ating mga beloved visitors, mga friends. Hindi po sila nakarating. Pati po ating mga beloved ministers, ang ating mga bisita. Na pamilya natin mga worship, hindi po sila nakarating. Dahil nagkasabay-sabay na po ang ating mga pagpupusaga. Kaya kanina pa po kami umaga umaantabay. Hindi ba ang mga ministers na po aming nakontak? Pero sa ating mga busy. Pati ko yung pupunta rito, nalagay na rin po sa busy. Tinontakin po namin ang ating beloved Annalisa Almela Smith sa Indiana, USA. Yung oras pala dun sa amin ngayon yung gabi na. Kaya sabi ko talagang, tayo na narito. Tinuturuan ng mga pasalamat. And everything we thanks for this is the will of God. And we know all things work together for good to them that love the Lord. Amen. Sa mga umiibig sa Diyos. Kaya wala naman kung ating naibibigay ng suporta sa ating mga Panginoon, sa ating mga gawain. Tandaan po natin, hindi po mawawala ng saysayyan. Kaya pinahingit ang mga Panginoon na galing sa ating mga puso at ibabalik ng Diyos hindi sa iyong inaasahan na pagpapaalala. Amen! Kaya itong ating pagod, nakita niyo po kanina, pinilit ko talaga magpuri ng gusto. Wala na ako sa boses. Pati ang ating mga baguhan, talagang tinulungan ko na magsayaw sa Diyos. Dahil sa ating gabi, happy year! Nagsayaw sa Diyos! Ang Diyos! May mga sakit, may mga problema, may mga bisyo, wala tayong katungkulan. Ulit ang Diyos, pinupuri natin. Nadama natin ang presensya ng Diyos. Amen! Kaya ngayon ang ating beloved brother, nakita niyo kanina. Ayaw niya sa kanyang binuod. Sabi ko, nagpalimtuloy kayo, ako kami. Pero nang binuod siya, naging dulit ko. Tuloy-tuloy ang pagbuwang ng kanyang mata. At pasasalamat sa kanyang ang Diyos. Kaya tingnan yung pag-iis na sinandali sa susunod. Pati pantalon, isusok na niya. Nagbibigay siya ng maayos. Kaya sa ating mga bisita, sa lahat ng mga narito, maaaring kilala po natin siya dito sa lugar natin sa Barangay Magallanes, sa Luna. Maaaring sinasabi nila siya may vision ng paglalasing. Sa susunod, na kung siya may patuloy na maglilingkod sa Diyos, baka magugulan na lang kayo. Ang Diyos ng Jesus Miracle International Ministry ang magpapagod sa Kanya. Ang Diyos ang pinagpilin ko natin, hindi nagtatawag ng tao. Amen! Yung ating kalamdaman, kaya ang pagkakas ng Diyos. Yung ating mga problema, kaya ang lutasin ng Diyos. Ang ating mga bisyo, kaya ang alisin ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos